Welcome back to Dudut's Kitchen! Siyempre, pagbabalik ka, dapat medyo maganda yung gagawin mo. Ang naisip kong gawin is cooking every Team Payaman members' favorite food. Ang haba, medyo mahaba, pero okay lang yan. Yung favorite food nila, dinepende ko lang dun sa sinabi nila sa 30-day challenge. Uunahin ko na yung para sa akin, pinakamahirap. Ang uunahin natin ay chicken biryani. So meron tayong chicken thighs dito, bone in, skin on, tapos tatanggalan ko lang siya ng balat para i-marinate natin siya. Parang ang hirap kasi nung biryani kasi parang sobrang daming spices nito talagang... So guys, medyo bago yung kusina natin guys. Medyo nakakaangat-angat tayo guys, kahit paano. Una nating pang lalagay ay yogurt, paka chili powder, coriander, paprika, turmeric, grabe spices nila oh, cumin. Tapos, lagyan na rin natin ng grated ginger and grated garlic. Kung may makita kayong ginger paste, yun nabili nyo na yun agad. Tapos garlic naman, ganito rin tong garlic, magsasabit-sabit din to. Sa garlic, pipisatin ko na lang siya. Lagyan natin ng salt. Yan, para maging paste siya. Kayod mo ulit. Bagang. Halo. Ang ganda. Okay na yan. Tapos lagyan ko ng asin to. Konti lang sila mag-asin. Yan. Paminta. Tapos lagyan ko na rin tong cloves ng yung chicken ng onting cloves para may lasa mamaya. Cayenne. Pagtapos natin to, marinate na muna natin, set aside lang, and proceed tayo sa kanin. So habang naghihintay tayo, pinapalambot natin yung manok, i-ready na natin yung kanin. Yung sa kanin, ipaparboil natin siya ng saglit. So 4 minutes, 5 minutes, tapos i-strain and then layer na tayo ng biryani natin. Maghihiwalan tayo ng sibuyas para itutusta natin to. Kasi kasama daw to sa recipe. Ngayon, sa paghiwa natin sa sibuyas, as much as possible, itry lang natin na equal sizes sila para sabay-sabay silang maluto mamaya. Kasi nga itutusta natin siya, baka may ibang sunog na, tapos yung iba malambot pa. Okay, yan. Maninipis lang sila. Ngayon, tapos na natin hiwain yung sibuyas, ilagay na rin natin yan dyan. Habang pinapalambot natin yung kanin, bigyan natin ng lemon juice yung ating manok. Mixing. Guys, kita nyo naman, di ba? Walang puwera-biro. Ang ganda ng kulay ng manok. Okay. Pwede na yan. Ito na yung pinaparboil natin kanina. Ilatag lang natin siya para mas mabilis siyang lumamig. Okay, magtusta na muna tayo ng ating sibuyas. Lagay na natin habang di pa mainit. Okay na yan. Di pa nga eh, tutustahin nga eh. Ito, mabilis lang to, pero bantayan nyo maigi at mas maiging dahan-dahan yung tustahin. Malapit na matusta to, dahan-dahan na to. I'm very satisfied. Okay na ako dyan. Pagang, lapit na tayo matapos. Safflower or kasuba. Magluto na tayo ng chicken. So as promised, gamitin ko yung ating chicken skin. Pagmamantikain ko siya. Uy, gusto ng pulutan mamaya pagtapos magluto. Lagyan ko siya ng salt para mas mabilis siya mag-release ng tubig. Para matulungan siyang mag-sweat, lagyan natin siya ng tubig. Ngayon, hintayin na lang natin itong magmantika. Ayan na. Ang ganda na. 5 minutes, tapos na to. Pagpahingahin nyo lang siya dyan. Alright, so tapos na natin prituin yung chicken skin natin. Ang dami na yung mantika. Ngayon, next natin dyan, yung manok na mismo natin. Sama natin tong tomato paste sa pagluto. Okay na yan. So, kailangan lang natin lutuin yung tomato paste para hindi siya maglasang maasim. Yan. So, kaya muna natin yan maluto saglit. May nakita pala ako, meron pala akong biryani spice. Lagyan ko nga rin siya ngayon. Kasi yung ginawa natin kanina, yun na yung biryani spice natin. Pero dagdagan ko lang siya ng onte. Now, ang bango eh. Pwede na to. Kasi lulutuin pa naman natin to. So, 6 yung manok natin. Gawin natin tag-3. Na-excite ako. Parang ang ganda ng kalalabasan. It's layering time. Sobrang nahirapan ako kasi first time ko talaga siya gawin. Kaya bear with me guys. Tatag na natin yan. Yung enough lang para ma-cover yung ating mga manok. Okay, next. Dahil medyo marami onions natin, lagay natin yan lahat. Tapos ang ating kashuba. Patak-patak lang natin dyan para may kulay. Tapos ang ating bay leaf, star anise, cinnamon. Tapos, repeat. Yung katas ng ating manok tsaka yung marinate. Tapos lagyan natin ng butter yan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman lutong-luto tong kanin na to eh. Pag nilapat na natin lahat to, mga 15 minutes. Sana matikman ni Steve to para masabi niya talaga kung tama ba yung pagkakagawa ko. Bay leaf at cinnamon. Tapos na. Ayan na. Lulutuin na lang natin yan. Low and slow. Sa pinakamahinang posible na kaya nyo. After 30 minutes, luto na. Bagang. Titikman ko muna ha. Luto na to. Ito yung manok. Pakak. Tapos yung kanin, oh. Taray ko po.
Nagugutom na ako. Pag ganyan pagkain, di na kailangan ng plating yan. Manok ulit. Finished. Resident expert. Hindi naman ako expert, but been eating this for decade or more of my life. At least I know You know your biryani. the rice, hindi siya kailangan parang Japanese rice. You have is this basmati? Yes! Legit basmati. Kailangan mo talaga, ma-aroma siya. Maroma. And rich. Rich. And it is rich in flavor. Malambot din. That's how it should be cooked. Tapos ano pa ewan ko kung parang i-balance yung richness. Lalagay kami ng yogurt. Uy! Uy! Let's try. Hindi ko lang nagano sa spicy. Hindi rin ako nagtumodo sa spice. Natatakot ako sa spice eh. Sabi ni Steve, lagyan daw namin ng yogurt. Sa yogurt, naglalagay pa sila ng cucumber, mga ganon. Ang sarap. Bagay na bagay. Hindi overpowering yung chicken. Hindi rin ganun yung kanin. Para sa akin, spice lang yung kulang. Pero the taste itself, rich siya rich in flavor talaga siya. Dali doy. Dali doon. Alright, so pagtapos ng ating chicken biryani agbayani na mapakatagal gawin, itong mga following dishes, puro adobo. Tatlong adobo to. Pork adobo, chicken feet adobo, at yung isa, adobong kangkong. Kaya unahin natin yung chicken feet para maprito natin siya and then masalpak sa pressure cooker. Kasi yung gagawin ko chicken feet na adobo is yung parang dim sum style, yung Chinese chicken feet, yung malambot siya, pwede mong makain yung halos lahat. So yan, season lang natin siya ng salt, ng pepper. Itong dish na to ay favorite daw niyo. Tapos flour. Kaya natin to ginagawa para maprito natin siya mamaya. At para pag sinalang siya sa pressure cooker, hindi siya malasog-lasog. Buo pa rin siya. Coat lang natin siya ng maayos. Yan, okay na. Prito na tayo agad. Bilis lang. Pag na-coat nyo na yung mga chicken feet nyo, prito nyo na siya sa mainit na mantika. Tapos dahil din may harina to, hindi na to magtatalsik-talsik. Pag ikaw nagtalsik-talsik, mapapahiya ako. Sige, huwag kang magtalsik-talsik. What's up sa inyo mga paa? Prito lang natin yan until golden brown. Tapos sabay-sabay na rin natin silang papakuluan sa pressure cooker. Habang nagpiprito tayo ng manok, papainitin ko na yung para kumulo na ito mamaya. Tubig, toyo, suka, laurel, yan, pamintang buo. Doon pa lang sa pressure cooker, yung pagpapalambot pa lang niya, adobo na siya. Halo natin. Yung asukal mamaya na, pag tinos na natin siya. Kasi after dito, itotos na natin to. Kumbaga, pagpapalambot lang to, nang may lasa na siya. Yung painitin ko lang yan. Nandito na yung ating mga chicken feet. Doy, payag ka, Doy. Only fried chicken pero puro chicken feet, Doy. Yun. So ngayon, dahil nga adobo na tong natin, pagpapalambutan natin, lagay na natin yan lahat dyan. Bago ka mag-pressure cook, kailangan yung pagpapaanuin mo, kumukulo na. Salang natin to with pressure for 15 to 20 minutes. Habang nagpe-pressure cooker tayo, meron na tayong oras para gawin yung adobong baboy natin tsaka adobong kangkong. So adobong baboy natin, lit-litin ko lang tong baboy na to. Dapat talaga, medyo mataba yung piliin yung parte sa baboy para magawa niya yung mamantika. Ito ang favorite ni Boss King. Kaya ito yung pinagprituan ng ating chicken feet. Since hindi nga mataba yung work na gamit ko, dadamihan ko na lang siya ng mantika kasi gusto namin dito yung mamantikang adobo. Yun din yung paborito ni Boss King. Bawang na agad tayo. Hindi na ako nagsisibuyas sa adobo namin. So kung gusto nyo magsibuyas, pwede naman. Pag medyo brown na yung lagay nyo na yung yan nyo lang sila maluto magkasama. Tapos season lang ako ng onting salt kasi totuyuan naman natin yan. Ito maraming pepper. Ang adobo maraming paminta. Tapos toyo na tayo. Uy, sarap! Konting oyster sauce. Pag malapit na maluto, saka na natin lalagay yung suka. Tapos, lagay na rin tayo ng laurel. Konting tubig para mapalambot din natin yung karne. Yun, saya na natin siya matuyo. Okay, ngayon naman, habang nagluluto yung pork adobo natin, ang gagawin naman natin is yung kangkong. Favorite ni Juni. Puro adobo yung paborito nila, no? Try lang natin yung kangkong dito. Tapos tapo na yan. Yan, doy, ang adobong kangkong, doy. Napakasisimpleng tao talaga ng mga tropa natin, pre, no? Pero yung paborito nila, adobong kangkong. Napakasimple. Yan, oh. Kita nyo, dahan-dahan ang natutuyo, oh. Ngayon, dyan mo na malalaman ang tunay na lasa niyan. Lagyan na natin ng suka. Alright. Asokal. Ito pang-balance lang, tapos dagdagan na lang natin mamaya. Ang ating finishing touches, sili. Hindi adobo ni Dudut yan pag walang sili yan. Pinapatuyo mo na yan, oh. Tapos pinagmamantika mo na, oh. Ay, pwede na to. Tapos na to. Ito na yan, oh. Kung mapapansin nyo, ang anatomy ng adobo, karne, laurel, mantika. Ganon yung anatomy ng adobo ko. Sa ating kangkong, magtutusta lang muna tayo. Saglit ng bawang para pang toppings natin mamaya. Ayan, saglit lang. Tustado na yung ating bawang. Same oil pa rin dun sa pinaglutuan ng chicken feet. Kuha lang tayo ng onte. This time, di na to kailangan masyadong mamantika kasi naggulay ka pa kung mamantikahan mo lang din. Isayin lang natin yan ng tama. Tapos, rekta na yan. Rekta na sa toyo. Oyster sauce, asukal.
Na natin yung apoy, tapos lagyan natin ng paminta. Yung kangkong, pag nagawa nyo na yung sauce nyo, yung base ng adobo, lagay nyo na rin yung kangkong. Tapos mamaya, habang lumalambot yan, magtutubig na rin yung kangkong. Kaya palambutin lang natin to. Kahit wala tayong nilagay na tubig sa dun sa kangkong, nagkaroon pa siya ng sabaw bukod dun sa sauce na ginawa natin. Para maging legit siya na adobong kangkong, lagyan mo ng maraming garlic. Kayo magpanik. Exit na ako sa kalabasan ng chicken feet. Bagang pare. Gawin na natin pare. Tapusin na natin to pare. Same pan, same oil. Gisa na tayo agad ng bawang para talagang garlicky na garlicky. So sa mga wild dogs na nagsabi ng paborito nila, naka-apat na agad tayo. So ilan na lang remaining? Kong TV, akin, Kevin Hermosada, si Carding. Ngayon, toyo na agad tayo. Suka, chicken feet. Slowly but surely. Grabe, ang sarap nito ay bol. Paminta. Azucarera. Medyo tamisan natin yung timpla natin dito, guys. Paglagay tayo ng onting Knorr chicken powder para chicken na chicken. Tapos, ang ating oyster sauce. Grabe, sarap nito, Pards. Sukat na sukat yan, Pards. Isang takip ng Knorr. Sili yan, padre. At syempre, dahil nga may breading or may coating yung ating chicken feet, mas magkakaroon siya ng chance makapag-absorb ng flavors. Sarap na ito, Doy, ah. Di mo pa natin tikman eh. Eh, tsura pa lang. Sarap na. Kanina pa ako nagluluto dito eh, sa totoo lang. Si Sai nga, nagaya kumain. Pares tayo. Easy ka lang, nakita ko naka-apron si Dudut. Yun yung mga trips ko, yung adobong mamantika. Hey! Ngayon, kuha ka isa. Subo mo buong paa. Ba't yung mga may something na nilagay dito, Doy? Wala, sobrang lambot, no? Oo. Ito yung kangkong. Kuha nung may bawang. Ang hirap kunin yan, Doy, kasi nasa mainit. Ano ko, may crunch. Hindi yung masyado niluto. Hindi masyado niluto. Aray, ito masarap, par. Masarap, par. Mamantika. Pards, ito, subukan mo, Pards. Ano ko, par? Oh, Pag na ibang lasa, par. Doy. Lambot naman ito, Doy. no, hindi ko in-expect yung chicken feet. Sobrang sarap. Pinatikim lang tayo, Doy. Yun yung nagkapunan nga. Sayang wala kasi yun si Juni, tsaka si King. Doy, yan yung masarap na kahang. Hindi masakit. Okay lang yung iti-take out nyo, naka-garbage bag. Okay lang. Kumain ka chicken feet? Never mo pa na-try? Pero ito, try mo. Subo mo lang. Kuha ka isa. Agatin mo yung buto kasi malambot na yung buto eh. Di ka ba nakakain ng paa? Gawin pag kaya kayo, hindi ako makain. Pag tulog ka, nilalagay ko yung paa ko sa bibig mo. Very good. Okay, we're done. Stay tuned for part 2. Tangina, kapagod magluto.